Pwede po kayong tumayo para sa prayer. So, yes Lord, hallelujah Jesus. Lord, salamat sa umagang ito. And before anything else, Panginoon, nandito kami, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Lord, dalangin ko po na pangunahan mo ako ngayong araw. Tanging ang salita mo lamang, Panginoon, ang manguna at ikaw lang ang itataas. And give me knowledge, wisdom, and understanding na maunawaan ang bawat isa ang nais mong iparating sa ang Word of God ngayon sa Bible study. Lord, maraming salamat at sa mga kapatiran po namin na wala pa, keep them safe sa kanilang daraanan papunta dito. Thank you Lord for everything, and sa iyo lang namin ibabalik ang papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray, Amen. So, good morning sa ating lahat, no? Ang topic natin ngayon is how to overcome weakness of serving the Lord. Amen? So, gusto kong mag-isip kayo sa sarili nyo kung ano yung weakness nyo sa weakness nyo for serving the Lord. Isipin nyo. Ano yung iisip mo na weakness? Okay? So, ang naano ko dito na example ko is sa sarili niyo, isipin niyo kung ano weakness niyo is number one is, di ba, yung mayroon tayong doubtful, di ba? So, kaya na-weak tayo for serving the Lord dahil meron tayong doubtful. Tapos, trials in life, di ba? So, meron din yung laziness natin. Diba? Minsan, umaabot talaga na natatamad na tayo. So, meron naman yung shyness, yung sa hiya natin. So, parang ayaw kong tumayo kasi nakikahiya. Diba? Yung ganon. So, isa pa is judgment. So, natin na baka ma-judge niya ako, ma-judge nila ako. So, ayaw kong tumayo, ayaw kong magpagamit. So, mga ganon, diba? Na mga some of the weaknesses natin. So, sabi dito, how to overcome. Okay? So, number one is, labanan mo. Amen? So, labanan mo. Fight for it. So, labanan natin ang ating weakness. So, sabi dito sa 2 Corinthians 12 verse 9, ang sabi, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nakahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Amen. So, sabi ng Panginoon, mas lalo niyang nahayag ang kapangyarihan niya pag tayo ay mahina. Kasi ang gusto ng Panginoon is we will surrender to God ang mga weakness natin. Diba? So, yun nga, para lalo din nating maramdaman yung kapangyarihan niya. So, we should surrender sa Kanya. No? Labanan natin yung hiya, trials in life, shyness, judgment, mga ganon. So, kung ano-ano pa sa sarili nyo, kung ano yung mga ano. So, number 2 is magkaroon ng takot sa Panginoon. Amen? So, have fear of God. Kasi nga, kaya niyang bawiin lahat sa'yo. Kung anong meron ka, mga talents mo, kaya niyang bawiin yun kung hindi mo siya ginagamit in the right way. Diba? So, hindi mo ginagamit sa pagsisilbi sa Panginoon. So, kaya niyang bawiin kung wala kang takot sa Kanya. No? So, ang sabi dito sa Proverbs 9 verse 10, ang sabi, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot ng kaalaman. Amen? So, nandun yung so, di ba, while we're studying, di ba, nagkakaroon tayo ng karunungan, no? Sa Panginoon. So, habang lalo natin siyang nakikilala sa pagbabasa ng Biblia. So, dito naman sa Ecclesiastes 12, verse 13 to 14, sa mga ngaral sa Tagalog. So, ang sabi dito, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen. So,
ito talaga yung responsibility natin bilang tagalingkod na magkaroon talaga tayo ng takot. No? So, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, ay mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. So, yun, ipagsusulit natin, mayroon talagang iano niya talaga, mag-judge siya in the right time sa atin, sa mga ginagawa natin. So, magkaroon tayo ng takot kasi, yun nga, madalas kasi tayo, madalas yung mga natin, mga iba nating kakilala is, sa mundo din natin ngayon, di ba, yung mga tao wala nang takot sa Panginoon, di ba? So, they will, ginagawa lang nila kung anong gusto nilang gawin. Yun nga, yung hindi na sila nakikinig sa mga sinasabi ng mga pastors, yung mga nag-aaral nangangaral ng salita ba, 'di ba? So, at saka din dito sa yung mga talents din natin pa, din natin gamitin natin yun sa sa Panginoon, sa pag-worship sa Kanya, hindi lang natin sarili natin, at huwag nating gamitin sa makamundong bagay. Kasi kaya niyang bawiin yun lahat sa'yo. So, dapat magkaroon tayo ng takot. So, number 3 is focus on Jesus Christ. So, focus. So, ang sabi sa Hebrew 12 verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siya pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya kinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Amen. So, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. O hindi kinahiya ng Panginoon na tubusin tayo sa krus. Then bakit tayo mahiya na magpagamit o maghiya tayong mag-serve sa Panginoon? So, di ba? So, isipin natin na pinaglaban din tayo ng Panginoon, no, para sa ating kasalanan. So, as tayo na naglilingkod sa Kanya, kailangan din natin ipaglaban din yung kahinaan natin, no, para ma-overcome. Amen? So, focus on Jesus Christ. Hindi mahirap sumunod, no? Kung nakafocus ka sa paglilingkod. Amen? So, ako din dati, nung bago pa lang ako nag-start ng naglilingkod sa Panginoon, nasabi ko talaga, mahirap sumunod. Di ba? So, mahirap sumunod, pero sa katagalan, pinaintindi ng Panginoon sa akin na hindi pala mahirap sumunod kung nakafocus ka sa Kanya. Amen? So, kasi nakafocus ka, so hindi mo na, yung mga naririnig mo sa labas, wala na yun. Nagpapass-by na lang yun sa kabilang tenga mo kasi masasabi mo, I am serving the Lord, not the people. Diba? So, ginagawa mo is para sa Panginoon, hindi sa mga tao. So, you should focus. So, di ba, pag nakafocus tayo, di ba, madali na lang sa atin, no, sumunod. So, kung ano yung mga whatever na pinagagawa sa atin, kung ano yung mga inata sa akin, madali nating sundin kasi kahit hindi natin, nahiya tayo or something, parang sasabihin mo sarili mo, hindi ko kaya. But, sabi nga, focus on Jesus Christ. So we need to focus para hindi na natin yun maisip na, ay, hindi ko kaya. Kaya mo, pero yung isip mo lang. Yung isip mo lang yung yung kalaban. Kasi nag-iisip ka. Diba? So, meaning, pag ganun pala, hindi ka nakafocus, no? Kasi, nandun pa yung nandun pa yung alinlangan mo, no? So, hindi ka nakafocus. So, we need to be focused sa para ma-overcome natin yung weakness natin for serving the Lord. So, amen? So, number 4, ito yung madalas na nangyayari. Don't compare yourself to others. Ayan na. So, wag natin i-compare yung sarili natin sa iba. Kasi, lalo tayong manghina. Amen? So, we have different talent and calling. So, meron ka na wala ako at meron ako na wala
ka. So, we are, pantay-pantay tayong lahat sa paningin ng Panginoon. Kaya don't compare yourself to others. So, madalas kasi, di ba, yung natin, ito yung natin na nakukumpara natin yung sarili natin talaga na, ay, ayoko, ganyan, yung sabihin mo na, ayoko dyan kasi mas magaling siya. Diba? Mas magaling siya. Hindi ko kaya, mas magaling siya. Which is, ikaw, meron ka rin. Kaso lang, kailangan mo yung parang i-explore ba? Diba? Huwag mong itago yung talent. Kasi nga, we have different talent, no? So, huwag mong i-compare yung sarili mo. Meron ka na wala ako at wala ako na meron ka. So, yun na-gets na, ba? So, stop comparing ourselves to others. So, sabi dito sa Galatians 6 verse 4 to 5, sabi, suriin ang bawat isa ang kanyang sarili. Magalak siya kung mabuti ang kanyang ginagawa. Huwag na niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba. Sapagkat ang pananagutan ng bawat isa ay ang kanyang sariling gawain. So, only Jesus can judge us individually. So, amen. So, para ma-overcome natin yung weakness, kailangan natin na wag nating i-compare yung sarili natin sa iba. Amen. So, may sarili tayong may sarili din tayong different talent. Okay? So, na-bless po ba? Number 5, lastly, to pray for your restoration. So, restoration, sabi dito sa Jeremiah 13 verse 17, yung sabi, sapagkat pagiginhawain kita at pagagalingin kita sa iyong mga sugat, sabi ng Panginoon. Amen. So, restoration, nare-restore yung yung kahinaan mo, di ba? Yung nandun yung doubtfulness, shyness, ipagpray mo yung restoration mo. So, marami tayong mga pastors dito, pwede, kung sobrang bigat na ng ng dinadala mo, dahil niya, yung nagpapaano sa'yo, nagpapapigil sa'yo kung bakit nandyan ka pa rin, bakit hindi ka pa rin nag-grow. Kasi, yun nga, kailangan mong restoration. Pag-pray mo. Tapos di ba yung minsan na pag uma-attend tayo sa mga iba-ibang gathering. So maraming mga ng Panginoon, mga lingkod ng Panginoon, mga pastor, pastoras, pwede nyo siya lang nakita kayo ng restoration. Magpa-pray kayo ng restoration, and yun nga kasi ang sabi ng Panginoon, papaginhawain kita at pagagalingin kita. Diba? So, i-restore ng Panginoon yung yung weakness mo, and magiging stronger ka, stronger and better. Diba? So, yun lang. So, iulitin ko muna, kasi yung iba. So, alam nyo na. So, how to overcome weakness? So, observing the Lord. Number 1, labanan mo. Okay? Fight for it. And, magkaroon ng takot sa Panginoon. Number 3, focus on Jesus Christ. And number 4, don't compare yourself to others. And number 5 is pray for your restoration. Amen? So, dito, tapusin ko na sa conclusion ko. Sunod, mga kapatid, so we are now in the last days, okay? Sikapin natin na madala tayo sa pagbabalik ng Panginoon. So, magseryoso na po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? So, hindi na tayo maging tamad. So, wag nang maging bulag-bulagan at bingi-bingihan. Amen? So, yun na, ikaw na, alam mo yung sarili mo. So, magseryoso na po tayo sa paglilingkod. Stand firm, for serving God is not a joke. Amen? Serving God is not a joke. It is a commitment. Amen? So, yun nga, sabi sa 1 Corinthians 15, verse 58,
Sabi, minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Amen? So, ang ganda ng ang ganda ng promise ng Panginoon, no? Magpakatatag kayo. So, wag na tayong mag-weak-weak. Wag na natin, labanan na natin yung kahinaan natin, okay? We should be overcome the weakness for serving the Lord. Kasi, tayo din yung makakapag-benefits, di ba? Hindi si Pastora Berechin. Hindi si si Pastor Rogie. Hindi sila ang makakapag-benefits, kundi tayo. Amen? Pastora Desi. So, sabi nga sa Colossians 3:23-24, sinong makabasa sa Tagalog? Asan ba dito? In English kasi ito dito sa Tagalog. Colossians 3:23-24. Tagalog, Manoy? Rebecca, Tagalog yan sa'yo? Yes. O sige mo, mabasahin mo. Colossians 3. 23-24. Anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong malalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat maglingkod kayo sa Panginoon Jesucristo. Amen. So, di ba, napakalinaw, So, what do we do? Ano ba? Nahirapan ako sa Tagalog. Kung ano yung ginagawa natin, gawin natin ng buong puso. Amen? So, buong puso. Amen? Para sa Panginoon. So, yun nga. Wag na nating alalahanin yung mga sasabihin ng iba. Wag na nating alalahanin kung mag-judge. May mga judgment. Normal lang yan. But, ang sabi nga doon sa 3 na sabi, focus on Jesus Christ. Kasi, gaya nga ng sabi ko kanina, hindi mahirap sumunod kung nakafocus tayo sa Panginoon. Amen? So, na-bless po ba ang lahat? Okay na. So, yun lang. And, palakpakan po natin ang Panginoon. To God be the glory. At sharing na po tayo.